Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng aking bintana. Tila nakikisimpatiya ang kalangitan ng Maynila sa lumbay na matagal ko nang itinatago sa aking dibdib. Ang patak ng ulan na humahampas sa salamin ng aking pribadong silid sa ospital, ang tanging musika sa aking nakakabinging pag-iisa. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay malabo dahil sa walang tigil na pagbuhos ng tubig. Siguradong lubog na naman sa baha ang kahabaan ng EDSA at walang galawan ang mga sasakyan. Naisip ko iyon habang dahan-dahang iniiba ang pwesto ng aking pagkakaupo sa puting kama ng ospital. Ang kirot sa ibabang bahagi ng aking tiyan ang nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang dating babae kahapon. Sariwa pa at mahapdi ang hiwa ng aking operasyon sa panganganak kagabi. Bawat maliit na galaw ay isang malaking kalbaryo. Lumingon ako sa gilid ng kama. Sa isang maliit na higaan na gawa sa malinaw na plastik kung saan mahimbing na natutulog ang isang maliit na anghel. Langit. Iyan ang pangalang ibinigay ko sa kanya, kalakip ang panalangin na maging kasing lawak ng alapaap ang kanyang puso, hindi makitid at puno ng pansariling hangarin tulad ng kanyang ama. Napakapayapa ng kanyang mukha. Mapula-pula pa ang balat at banayad ang paghinga. Siya na lamang ang natatanging dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa malupit na mundong ito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang binasag ng pagyanig ng telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Umilaw ang tabing nito at lumitaw ang isang pangalan na dapat ay matagal ko nang binura sa aking isipan, ngunit sa aking katangahan ay nanatiling nakatago roon. Miko. Tila huminto sa pagtibok ang aking puso ng ilang saglit. Bakit siya tumatawag? 6 na buwan na ang nakalipas mula nang bumagsak ang maso ng huwes at formal na pinawalang bisa ang aming kasal. 6 na buwan mula nang kaladkarin ko ang aking maleta, palabas ng aming marangyang mansyon nang walang dalang anuman kundi ang aking natitirang dangal. Sa loob ng panahong iyon, ni minsan ay hindi siya nakipag-ugnayan sa akin, hindi nagtanong kung ano na ang aking kalagayan. Abala siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo sa negosyo ng pagpapatayo ng mga gusali, at syempre, abala siya sa babaeng iyon, kay Alia. Hinayaan kong yumanig ang telepono nang medyo matagal. Nag-aalinlangan kung dapat ko ba itong sagutin o hayaan na lamang mamatay ang tawag. Ngunit ang kuryosidad, o marahil ang natitirang katangahan sa aking puso, ang nag-udyok sa aking kamay. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinadaanan ko ng daliri ang salamin ng telepono at itinapat iyon sa aking tainga. Hello. Basag ang aking tinig, dulot ng gamot na pampatulog na hindi pa ganap na nawawala sa aking sistema at ng matinding pagod. Clara. Ang boses na iyon. Ang malalim na tinig na dati ay itinuturing kong tahanan. Ngayon ay napakalamig at tila sa isang dayuhan. Walang pagbati, walang kumusta. Tahimik ang paligid sa kabilang linya. Marahil ay nasa kanyang marangyang opisina siya sa ika-50 palapag ng isang mataas na gusali sa Makati, nakatingin sa buong Maynila mula sa itaas na parang isang Diyos na walang pakialam sa mga nasa ibaba. Hindi ko sasayangin ang oras mo. Tumawag ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Napalunok ako. Tila natuyo ang aking lalamunan. Oo Miko, ano iyon? Sa susunod na buwan. Madiin at walang anumang pag-aalinlangan ang kanyang pagkakasabi. Magpapakasal na kami ni Alia. Ang salo-salo ay gaganapin sa isang tanyag hotel. Ipadadala ng aking tauhan ang imbitasyon bukas sa lumang tinitirhan mo. Inaasahan kong dadalo ka. Ipakita natin sa mga mamamahayag at sa mga kasosyo ko sa negosyo na naghiwalay tayo ng maayos. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Katahimikan. Parang may kidlat na tumama ng direkta sa aking dibdib. Kahit na nasa loob ako ng isang silid na pinalalamig ng makina, nakaramdam ako ng matinding init ng pighati. Magpapakasal na siya. Siyempre, si Alia, ang anak ng isang napakayamang negosyante, ang perpektong kapareha para kay Jatmiko. Magkapantay sila. Hindi tulad ko, isang simpleng pintor na itinuring lamang na isang nakakabagot na palamuti sa dingding. Ngunit hindi ang balita ng kasal ang nagpasikip sa aking dibdib, kundi ang tono ng kanyang pananalita. Ano ba ang tingin niya sa akin? Isang piraso sa ahedres na maaaring igalaw para lamang mapanatili ang magandang imahe ng kanyang kumpanya. Clara, nakikinig ka ba? Giit niya nang hindi ako sumagot. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na ipunin ang natitira kong lakas. Lalo pang kumirot ang tahi sa aking tiyan dahil sa emosyong umaapaw sa aking pagkatao. Tumingin ako kay langit na tahimik pa ring natutulog.
Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay nagpaplano ng isang malaking pagdiriwang sa ibabaw ng pagdurusa ng kanyang ina. Nakikinig ako, Miko. Sagot ko, at kakaiba ang tunog ng sarili kong boses sa aking mga tainga. Walang emosyon ngunit nagkukubli ng isang malakas na bagyo. Binabati kita. Sana ay maging masaya kayo. Mabuti, kaya dadalo ka. Napangiti ako ng mapakla. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang mga ito ng buong lakas. Hindi ako iiyak sa harap niya, kahit sa pamamagitan lamang ng tawag sa telepono. Pasensya na, ngunit hindi maaari. Hindi ako makakadalo. Bakit? Huwag kang mag-isip bata, Clara. Para ito sa aking reputasyon. Kapapanganak ko lang, Miko. Mabilis kong pinutol ang kanyang sasabihin. Kusa na lamang lumabas ang mga salitang iyon. Walang plano, walang paghahanda, isang masakit na katotohanan lamang. Kagabi ako inoperahan. Hindi pa ako makabangon sa kama, lalo pa ang pumunta sa iyong marangyang salusalo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Walang narinig na ingay mula sa kabilang linya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming pag-uusap. Tanging ang patak ng ulan na patuloy na humahampas sa bintana ang aking naririnig. Naiisip ko ang mukha ni Miko ngayon. Nabigla ba siya o wala siyang pakialam? 1 segundo, 2 segundo, 5 segundo ang lumipas nang walang salita. Naghintay ako ng pagmumura o kahit man lang isang tanong. Ngunit ang sumunod kong narinig ay ang pagkaputol ng linya. Pinatay niya ang tawag nang hindi man lang nagtatanong kung kanino ang bata. Nang hindi nagtatanong kung ano ang aking kalagayan. Tumakas siya na parang isang duwag. Dumausdos ang telepono mula sa aking kamay at nahulog sa ibabaw ng kumot. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Umiyak ako ng walang tunog, pinipigilan ang aking mga hikbi upang hindi magising si langit. Napakatanga ko. Umasa pa rin ako na may natitira pang kahit kaunting pagiging makatao sa puso ni Miko. Tumingala ako sa puting kisame ng silid, mag-isa, laging mag-isa, lalo pang lumakas ang ulan sa labas. Tila tinatawanan ng aking mapait na kapalaran. Ayos lang, anak. Bulong ko habang nakatingin sa kanyang higaan. Nandito ang ina mo. Hindi natin siya kailangan. Hindi natin kailangan ng sinuman. Ngunit sa kailaliman ng aking puso, totoo ang sakit. Ang sakit na itapon sa ikalawang pagkakataon. Kalahating oras na ang nakalipas mula nang maputol ang tawag na iyon. Napakabagal ng takbo ng oras sa silid na ito. Ang bawat pagtunog ng orasan sa dingding ay tila masong humahampas sa aking ulo. Kakalabas lamang ng isang nurse matapos palitan ng dextrose ko at suriin ang kalagayan ng tahi ng aking operasyon. Ngumiti siya ng buong galak at pinuri kung gaano kagandang lalaki ang aking sanggol. Ngunit hindi nabura ng ngiting iyon ng kaba na biglang gumapang sa aking dibdib. May pakiramdam akong hindi maganda. Sinasabi ng aking kutob na may mangyayari. Sa labas, hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Paminsan-minsan ay kumikidlat, nagbibigay ng nakakabulag na puting liwanag sa madilim na silid na sinusundan ng nakakabinging kulog. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, umaasang makakatulog ng saglit bago magising si langit para dumede. Ngunit ang mga nagmamadaling yabag sa labas ng pasilyo ng ospital ang nagpamulat muli sa aking mga mata. Mabibigat, mabibilis, at tila palapit ng palapit sa aking silid. Sa dulo ng pasilyo na ito, dapat ay tahimik dahil nakalaan ito para sa mga pasyenteng nagbabayad ng malaki. Pinigilan ko ang aking paghinga. Bumilis ang tibok ng aking puso kaysa sa karaniwan. Hindi maaari. Pagtanggi ng aking isipan. Hindi posibleng pumunta siya rito. Ang layo mula sa Makati, papunta sa ospital na ito, sa kalagitnaan ng matinding ulan at baha ay aabutin ng mahigit 2 oras. Hindi posibleng nandito siya sa loob lamang ng kalahating oras. Ngunit pagkatapos, ang pinto ng aking silid ay hindi kumatok. Dahan-dahan itong itinulak ng malakas hanggang sa tumama ito sa dingding na may mabigat na tunog. Doon, sa pintuan, nakatayo ang isang figura na sa loob ng 6 na buwan ay palaging bumabagabag sa aking mga bangungot at nagpapahirap sa aking pangungulila, si Jat Miko. Ngunit hindi siya ang Miko na nakikita ko sa mga pahayagan ng negosyo o sa telebisyon. Hindi siya ang pinakamataas na pinuno na laging nakasuot ng makinis at walang gusot na mamahaling kasuotan. Ang lalaking nasa harapan ko ay mukhang gusgusin. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit at tumutulo ang tubig papunta sa malinis na sahig ng ospital.
Ang kanyang puting damit sa loob ay nakadikit sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang formal na tali sa leeg ay nakatagilid at ang kanyang buhok na karaniwang sinusuklay ng maayos ay ngayon ay magulo at basang-basa ng ulan. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Humihingal siya na parang kagagaling lamang sa isang mahabang takbuhan. Siguradong tumakbo siya. Siguradong iniwan niya ang kanyang sasakyan sa ibaba o sa gilid ng kalsada dahil sa matinding traffic at tumakbo sa gitna ng ulan. Laging puno ang elevator ng ospital tuwing oras ng pagdalaw. At sa nakikita kong kalagayan niya, sigurado akong tumakbo siya sa hagdan, patungo sa ikalimang palapag. Ang kanyang matalas na mga mata ay mabilis na naghanap sa buong silid. Palingalinga, hanggang sa tumigil ito sa isang direksyon. Hindi sa akin, kundi sa malinaw na higaan ng sanggol sa tabi ng aking kama. Napakabigat ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tila ba maaari itong hiwain gamit ang isang patalim. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang kanyang basang sapatos ay nag-iwan ng bakas ng putik sa sahig. Binaliwala niya ang aking pagtingin. Naglakad siya ng tuwid patungo sa higaan ng sanggol na parang isang taong nasa ilalim ng isang kapangyarihan. Ang kanyang nanginginig na kamay ay umabot upang hawakan ang gilid ng higaan. Gumawa ng maliit na galaw si langit at iminulat ang kanyang mga mata. Mga bilugang mata na eksaktong kapareho ng mga mata ni Miko. Natigilan si Miko. Tinitigan niya ng maigi ang sanggol, tila naghahanap ng kasagutan sa pinakamalaking palaisipan sa kanyang buhay. Tapos, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nagbago ang kanyang pagtingin. Mayroong galit, pagkalito, at isang bagay na kakaiba. Pag-asa, Clara. Paos ang kanyang boses, at hindi pa rin maayos ang kanyang paghinga. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kumot, pinipilit na magmukhang matapang kahit na nanginginig ang buo kong katawan. Ano ang ginagawa mo rito, Miko? Hindi ba dapat ay nasa pagpupulong ka para sa paghahanda ng iyong kasal? Hindi pinansin ni Miko ang aking pagkutya. Itinuro niya ang sanggol sa loob ng higaan gamit ang nanginginig na hintuturo. Sagutin mo ako ng totoo. Wag na wag kang magsisinungaling. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ako ng matalim tila na istagusin ang aking kaluluwa. Naghiwalay tayo 6 na buwan na ang nakalipas. Ang pagbubuntis ay 9 na buwan. Humakbang siya papalapit sa gilid ng aking kama. Ang tubig ulan mula sa kanyang damit ay tumulo sa aking kumot. Ang kanyang amoy, halo ng mamahaling pabango, ulan, at pawis, ay pumuno sa aking pang-amoy. Anak ko iyan, hindi ba? Tanong niya. May diin ang kanyang boses, puno ng pananakot, ngunit tila napakarupok sa parehong pagkakataon. Gusto kong sumigaw sa kanya. Gusto kong sabihin na hindi. Gusto kong sabihing anak ito ng ibang tao, kahit kanino, wag lang sa kanya. Ngunit tila umurong ang aking dila. Ang mukha ni Langit ay perpektong kopya ng mukha ni Miko. Ang matangos na ilong, ang hugis ng labi, pati na ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang natutulog. Walang silbi ang magsinungaling. Iniwas ko ang aking paningin at tumingin sa basang bintana. Kung oo, ano naman ngayon? May bago ka ng buhay, Miko. Nandyan na si Alia, ang batang ito, wala siya sa iyong mga plano. Sapat na ang sagot na iyon para sa kanya. Ito ay isang pag-amin. Umatras ng isang hakbang si Miko, tila ba sinampal ng napakalakas. Ginulo niya ang kanyang basang buhok dahil sa labis na pagkabigo at pagkalito. Muli siyang tumingin kay Langit. Sa pagkakataong ito, biglang lumambot ang kanyang mga mata. May naipong tubig sa gilid ng kanyang mga mata na humalo sa natitirang tubig ulan. Anak ko, bulong niya, nang napakahina. Tila ang salitang iyon ay isang banal na panalangin. Sarili kong dugo at laman. Biglang nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Ang kanyang pagiging mapagmataas at palautos ay bumalik sa isang iglap. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang basang damit at inilabas ang isang napakamahal at bagong telepono na salamat na lamang ay hindi pinapasok ng tubig. Pinindot niya ang isang numero. Napakunot ang aking noo. Miko, ano ang ginagawa mo? Hindi niya ako sinagot. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Tumingin siya ng diretso sa akin, matalim at walang makakasalungat. Hello Rian, sabi niya sa kanyang tauhan sa kabilang linya. Ang boses niya ay malamig at puno ng kapangyarihan. Boses ng isang taong sanay magbigay ng utos na hindi maaaring suwayin. Kanselahin ang lahat. Tumahimik siya ng ilang sandali. Marahil ay nagtanong ang kanyang tauhan kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat. Kanselahin ang paghahanda ng kasal namin ni Alia ngayon din. Sigaw ni Miko.
Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa maliit na silid kaya naman nagulat si Langit at nagsimulang umiyak. Tawagan ng mga tagapag-ayos, tawagan ng maghahanda ng pagkain, tawagan ng hotel, kanselahin ang lahat. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang babayarang multa. Wala akong pakialam kung magalit ang ama ni Alia. Putulin ng formal ang kasunduan ng kasal bukas ng umaga. Nanlaki ang aking mga mata. Parang luluwa ang aking puso. Nasisiraan na ba siya ng bait? Kinansela niya ang isang malaking kasal sa anak ng isang bilyonaryo sa loob lamang ng ilang segundo. Miko, alam mo ba ang ginagawa mo? Pigil na sigaw ko habang sinusubukang patahanin si Langit. Pinatay ni Miko ang telepono at itinapon iyon sa upuan. Wala siyang pakialam. Lumapit siya sa higaan ng sanggol na tila hindi alam ang gagawin ngunit puno ng pag-iingat. Iniabot niya ang kanyang malaking kamay upang haplusin ang basang pisngi ni Langit. Nakapagtataka. Sa paghawak ng kanyang malaking kamay, humupa ang pag-iyak ni Langit. Pambihirang gising ang isip ko, Clara. Sabi niya ng mahina. Hindi naaalis ang kanyang paningin sa mukha ng anak niya. Ang tagapagmana ng aming pamilya ay kapapanganak pa lamang. Wala nang mas mahalaga pa rito. Mula sa sandaling ito, ikaw at ang batang ito ang aking pangunahing prioridad. Gustuhin mo man o hindi. Nanginig ako sa takot at nanlamig ang aking buong katawan nang marinig ang huling sinabi niya. Ngunit hanggang saan aabot ang kapangyarihan ni Miko para bawiin ang kalayaang ipinaglaban ko? Hindi nagtagal ang nakakabinging katahimikan sa loob ng aking silid matapos ibaba ni Miko ang kanyang telepono. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kapayapaan ng pagamutan na dapat sana ay lugar para sa aking pagpapagaling ay biglang nagbago at naging isang magulong eksena. Isang pagpapakita ng labis na kapangyarihan at impluensya na tanging ang isang taong may walang hanggang kayamanan tulad ni Jatmiko lamang ang makagagawa. Nakaupo pa rin ako sa aking higaan, yakap ang aking mga tuhod at balot ng halu-halong pakiramdam ng takot, galit at kawalan ng paniniwala sa mga nangyayari. Hindi na ako tinitingnan ni Miko. Abala siya sa pagpapabalik-balik ng lakad sa kabilang dulo ng silid. Nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Nagbibigay ng maiikli, ngunit matatalim na utos sa kung sino man sa kabilang linya. Naririnig ko ang ilang bahagi ng kanyang mga sinasabi. Wala akong pakialam sa mga patakaran ninyo. Pababain ang lahat ng tao sa pinakamataas na palapag, at dalhin ang lahat ng mga bantay ngayon din. Hindi naglaon, muling bumukas ang pinto ng aking silid. Sa pagkakataong ito, hindi ito itinulak ng padabog, kundi binuksan ng buong pag-iingat ng isang may edad ng lalaki na nakasuot ng puting damit panlakad. Siya ang direktor ng pagamutan. Namumutla ang kanyang mukha at makikita ang pangingintab ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kanyang likuran ay nakasunod ang pinuno ng mga nurse at ilang tauhan na halatang kinakabahan. Ginoong Jatmiko, bati ng direktor habang nanginginig ang boses at bahagyang yumuko bilang paggalang. Humihingi po kami ng paumanhin sa kakulangan ng aming mga pasilidad. Naihanda na po namin ang pinakamarangyang silid sa ikawalong palapag ayon sa inyong utos. Handa na po ang aming mga tauhan na ilipat si Ginang Clara at ang kanyang sanggol ngayon din. Huminto sa paglalakad si Miko. Tinitigan niya ang direktor gamit ang mga matang nanunuri, isang tingin na kayang magpaliit sa pagkatao ng sinuman. Siguraduhin ninyong walang ibang tao sa ascensor. Ayaw kong makasalubong ng aking asawa at anak ang ibang mga maisakit. Malamig niyang utos. Ang salitang asawa ay madali lamang lumabas sa kanyang mga labi at iyon ang nagpakulo sa aking dugo. Matagal na kaming pinawalang bisa ng batas, ngunit para kay Miko, ang mga legal na kasulatan ay tila mga basurang papel lamang na maaari niyang balewalain kailanman niya gusto. Masusunod po, Ginoo. Gagawin po namin ngayon din. Sa isang iglap, napuno ng mga tao ang aking silid. Ang mga nurse ay kumilos ng mabilis ngunit bakas ang labis na takot sa kanilang mga mata. Tila ba ang isang maliit na pagkakamali ay magiging dahilan upang mawalan sila ng hanap buhay sa oras ding iyon. Inilipat nila ang aking swero sa isang bakal na may gulong. Inihanda ang upuang degulong at inayos ang aking iilang mga personal na gamit. Pakiramdam ko ay isa akong manika na inililipat mula sa isang murang kahon patungo sa isa pang kahon na mas mahal nang hindi man lang tinatanong kung gusto ko bang lumipat o hindi. Miko, ayaw kong lumipat. Mahinang tutol ko nang lumapit si Miko para kunin ang pagtutulak ng aking upuang degulong mula sa nurse. Maayos na ako rito, masyado na itong labis. Tumingin sa akin si Miko. Sa pagkakataong ito, medyo lumambot ang kanyang mga mata ngunit nananatiling matigas ang kanyang pasya.
Napakasikip ng silid na ito, Clara. Hindi maayos ang daloy ng hangin. Kailangan ni langit ng pinakamagandang lugar. Kailangan mo rin. Huwag ka nang makipagtalo. Kagagaling mo lang sa hiwa ng operasyon. Wala na akong lakas para makipagsagutan. Totoong mahina pa ang aking katawan at nililimitahan ng kirot sa aking tiyan ang aking mga galaw. Sa huli, nagpaubaya na lamang ako habang itinutulak niya ang aking upuan palabas sa pasilyo ng pagamutan na ngayon ay mahigpit ng binabantayan. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko sa labas. Sa bawat sulok ng pasilyo ay may mga matipunong lalaking nakasuot ng itim na barong at may maliliit na aparato sa kanilang mga tainga. Sila ang mga pansariling bantay ni Miko. Nakatayo sila ng tuwid na parang mga estatwa, sinisiguradong walang ibang taong dadaan sa aming lalakaran. Ang ibang mga dalaw at mga karaniwang pasyente ay pinatabi o pinaghintay sa malayo. Pakiramdam ko ay may bumibisitang isang hari ng bansa, hindi isang pasyenteng kapapanganak lamang. Sumakay kami sa isang espesyal na ascensor na direktang nagdala sa amin sa ika-8 palapag. Pagkabukas ng pinto, biglang nawala ang amoy ng mga gamot na karaniwang nalalanghap sa pagamutan. Ang sahig sa palapag na ito ay nababalutan ng makapal na alpombra na pumipigil sa ingay ng mga yabag. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mga mamahaling dibuho at malalaking aranyang nagbibigay ng mainit na liwanag. Ito ang lugar na karaniwang inuupahan lamang ng mga pinakamayayamang politiko o mga tanyag na artista. Dinala ako ni Miko sa loob ng isang malaking silid. Hindi ito simpleng silid. Isa itong marangyang tahanan sa loob ng pagamutan. Mayroon itong malaking bulwagan na may mga upuang gawa sa pinakamataas na uri ng balat, isang malinis na lutuan, hapagkainan, at isang silid tulugan na 3 beses ang laki kaysa sa dati kong inuupahang kwarto. Malalaki ang mga bintana nito na nagpapakita ng tanawin ng buong Maynila na patuloy pa ring binabayo ng ulan. Ngunit mula sa itaas na ito, ang malalang trapiko sa ibaba ay tila mga makukulay na ilaw lamang na nakakatuwang panoorin. Gayunpaman, ang lahat ng karangyaang ito ay nakakasakal para sa akin. Hindi pa man ako nakakahinga ng maayos at nakakapag-isip tungkol sa malaking pagbabagong ito, muling bumukas ang pinto ng silid. Sa pagkakataong ito, pumasok ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng asul na uniforme na may dalang malalaking kahon. Ang mga pangalan na nakasulat sa mga kahon ay pamilyar at nakakapanlaki ng mata. Sila ang mga tanyag na gumagawa ng pinakamamahal na mga gamit sa buong mundo. Mga tatak na ang halaga ay sapat na para bumili ng pagkain ng isang buong pamilya sa loob ng isang taon. Ano ang mga ito, Miko? Tanong ko habang nagsisimula nilang buksan ang mga kahon. Mga gamit para kay langit, kaswal na sagot ni Miko. Naupo siya sa mahabang upuan habang binabantayan ang mga manggagawa na sinisimulang buuin ang isang higaan ng sanggol na tila nababalutan ng ginto. Literal na may mga gintong palamuti sa mga haligi nito na inilagay sa tabi ng aking kama. Ayaw kong magsuot ang aking anak ng magaspang na damit mula sa pagamutan o ng mga mumurahing damit na nabili mo sa palengke. Maselan ang kanyang balat. Gawa sa malambot na bulak ang mga damit na binili ko, Miko. Hindi iyon magaspang. Pagtatanggol ko na may halong sakit, ilang buwan akong nag-ipon at nagtabi ng pera mula sa pagbebenta ng aking mga ipininta para lamang mabili ang pinakamagandang damit na kaya ng aking bulsa. Hindi nakinig si Miko. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Itapon ang mga luma, palitan ng bago ang lahat, mula sa mga lampin, damit, kumot hanggang sa mga bote ng gatas. Siguraduhin ninyong malinis ang lahat. Nakatitig lamang ako ng may matinding lungkot habang ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga maliliit na damit na pinili ko mula sa puso ay itinabi sa isang madilim na sulok. Itinuring itong basura at pinalitan ng mga nakasalansang tela, nagawa sa pinakamataas na uri ng seda na inangkat pa mula sa ibang bansa at may presyong hindi abot ng karaniwang tao. Napakasakit. Ang aking mga munting pagsisikap bilang isang ina ay tila binura sa isang iglap lamang ng kapangyarihan ng kanyang salapi. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang pumasok ang isang may edad na babae. Nakasuot siya ng matigas at malinis na puting uniforme. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Walang mababakas na ngiti sa kanyang mukha at naglalabas siya ng aura ng matinding disiplina. May dala siyang isang makapal na talaan. Ipakikilala ko sa iyo si Nurse Remedios, sabi ni Miko. Siya ang pinakamagaling na tagapag-alaga ng mga sanggol. Mayroon siyang mahabang karanasan sa pag-aalaga ng mga anak ng mga makapangyarihang pamilya sa ibang bansa.
Siya ang mag-aalaga kay Langit sa buong araw at gabi. Tumango lamang ng bahagya sa akin si Nars Remedios. Magalang ang kanyang tingin ngunit may halong pagmaliit. Magandang gabi, Ginang Clara. Mula ngayon, hinihiling ko na sundin ninyo ang mahigpit na talaan ng oras na aking inihanda para sa pinakamabuting paglaki ng batang Panginoon na si Langit. Naglakad siya patungo sa dating higaan ni Langit, at nang may matinding kasanayan ngunit walang emosyon, inilipat niya ang aking anak sa bagong gintong higaan. Nang subukan kong iabot ang aking mga kamay para buhatin ang aking anak, dahil nagsisimula na itong umiyak, mahinahon, ngunit mahigpit na pinigilan ni Nars Remedios ang aking braso. Paumanhin, Ginang, malamig niyang sabi. Kagagaling ninyo lamang sa operasyon at nasa ilalim pa rin ng epekto ng mga gamot at matinding pagod. Ang pagbuhat sa sanggol habang kayo ay hindi matatag sa emosyon at pisikal na aspeto ay maaaring maging mapanganib. Kailangan ng batang Panginoon ng katahimikan. Hayaan ninyong ako na ang mag-asikaso. Magpahinga na lamang kayo. Ngunit anak ko siya. Kailangan niya ng aking gatas. Pagmamakaawa ko habang muling namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Naghanda na kami ng pinakamagandang makinaryang pampiga ng gatas ng ina. Siningit ni Miko mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga mata ay nakatutok sa isang maliit na patag na computer na hawak niya. Sinusuri niya ang galaw ng kanyang mga negosyo na tila isang karaniwang araw lamang ng trabaho ang nagaganap. Gamitin mo na lamang ang makina para mapiga ang iyong gatas. At si Nars Remedios na ang magpapainom kay Langit gamit ang isang espesyal na bote. Mas mabilis ito at masusukat natin. Malalaman natin ng eksakto kung gaano karaming likido ang pumapasok sa kanyang katawan. Natahimik ako. Tumigas ang aking dila. Mabilis at masusukat. Nagsasalita siya tungkol sa pagpapakain sa aming anak, na tila nag-uusap lamang tungkol sa pagkakarga ng krudo sa isa sa kanyang mga maiingay na sasakyan. Nang gabing iyon, sa gitna ng karangyaan ng napakalamig na silid, nakaramdam ako ng mas matinding pangungulila kaysa noong nag-iisa lamang ako sa maliit na kwarto sa ibaba. Nakahiga ako sa malambot na kama kung saan ang telang seda ay dumudulas sa aking balat. Nakatitig ako sa likuran ni Nars Remedios na humaharang sa aking paningin patungo kay Langit. Naririnig ko ang paghinga ng aking anak, ngunit hindi ko siya mahawakan. Ginawa ni Miko ang pagamutang ito na isang matibay na kuta. At hindi na ako isang ina sa lugar na ito. Isa lamang akong makina na pinagkuhanan ng buhay, isang lalagyan na wala ng silbi matapos makuha ang laman nito. Natulog si Miko sa mahabang upuan ng gabing iyon, tumatangging umuwi kahit na dinalhan na siya ng kanyang tauhan ng mga pamalit na damit. Nagbabantay siya na parang isang halimaw na nagbabantay sa kanyang gintong yaman. Ngunit ang yamang iyon ay hindi ako. Ang yamang iyon ay ang batang lalaki sa loob ng gintong higaan. At alam ko, kung wala akong gagawin, tuluyan kong mawawala si Langit sa loob ng gintong hawlang ito. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong tumakas. Ngunit paano ako tatakas sa isang kuta na mahigpit na binabantayan ng sarili niyang hukbo? Kinaumagahan, mas lalong naging nakakasakal ang hangin sa loob ng aking mamahaling bilangguan. Ang araw na dapat sana ay nagdadala ng bagong pag-asa. Para sa akin ay hudyat lamang ng simula ng isa na namang araw ng pagpapahirap sa aking isipan. Dahan-dahang bumukas ang makakapal na kurtina sa tulong ng isang makina. Pinapasok ang liwanag ng araw, ngunit hindi nito nagawang painitin ang nanlalamig kong puso. Gising na si Nars Remedios, o marahil ay hindi siya natulog kahit isang saglit. Abala siyang nagsusulat ng temperatura at dalas ng pag-ihi ni Langit sa kanyang talaan na may kasiglahan ng isang siyentipiko. Maayos na ang pananamit ni Miko. Nakasuot na siya ng bagong itim na barong na dinala ng kanyang tauhan kaninang madaling araw. Kasalukuyan siyang nag-aalmusal habang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga abogado tungkol sa pagpapawalang bisa ng mga kontrata para sa gusali ng kanyang naudlot na kasal. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tila ba ang pagkansela ng isang kasal ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Aalis muna ako, sabi niya sa akin nang hindi man lang lumilingon, habang inaayos ang dulo ng kanyang manggas. May mahalagang pagpupulong ang mga nagmamay-ari ng kumpanya mamayang 10:00 ng umaga. Napakahalaga nito. Hindi ako maaaring mawala dahil may nagtatangkang kumuha ng kapangyarihan mula sa aming kumpanya. Babalik ako mamayang hapon. Huwag mong subukang lumabas ng silid. May mga bantay sa labas ng pinto. Nang tuluyan siyang makalabas, gumaan ng kaunti ang hangin sa loob ng silid. Kahit na nakatayo pa rin si Nars Remedios,
sa sulok na parang isang estatwa. Bandang 11:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa dingding na konektado sa labas. Ipinagbigay alam ng bantay na mayroon akong bisita. Sino? Tanong ko. Si Binibining Siska po. Sinasabi niyang matalik siyang kaibigan ng ginang. Muntik na akong mapasigaw sa sobrang tuwa, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nilipat ko ang aking paningin kay Nurse Remedios na ngayon ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. Papasukin ninyo siya. Matalik ko siyang kaibigan. Bumukas ang pinto at pumasok si Siska dala ang kanyang nakasanayang ayos. Ang kanyang maikling buhok na may halong pulang kulay. Suot ang isang maluwag na polo at pantalong maong na may mga punit. Si Siska ay ang kabaligtaran ng lahat ng karangyaan sa lugar na ito. May dala siyang isang lumang bayong na tela na amoy pampalasa. Diyos ko, Clara. Sigaw ni Siska na may malakas na boses. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang loob ng silid. Pagamutan ba ito o isang palasyo? Baliw talaga ang dati mong asawa. Baliw na mayaman. Mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Isang mainit na yakap na matagal ko nang hinahanap. Ayos ka lang ba? Narinig ko sa mga bantay sa ibaba na napakahigpit daw ng seguridad na parang may dadaan na presidente. Nakipagtalo pa ako ng matagal sa mga dambuhalang bantay sa labas bago ako pinapasok. Inilagay ko ang aking daliri sa aking labi at itinuro gamit ang aking nguso si Nurse Remedios na nakatayo sa sulok, nagbabantay sa amin tulad ng isang lawin. Tiningnan ni Siska si Nurse Remedios mula ulo hanggang paa, isang tingin na ng uuyam. Sino ang robot na iyan? Malakas niyang bulong, sinasadyang iparinig. Umirap lamang si Nurse Remedios at iniwas ang kanyang tingin. Naupo si Siska sa gilid ng aking kama at binuksan ang kanyang dalang bayong. Ang amoy ng mainit na sabaw ng manok ay biglang kumalat. Pinupuno ang silid na kanina ay amoy mamahaling gamot lamang. Heto, dinalhan kita ng paborito nating sabaw mula sa kanto. Alam kong sawang-sawa ka na sa mga matatabang karne at walang lasang pagkain ng mga mayayaman dito. Habang hindi nakatingin ang robot, kumain na tayo. Kumain kaming dalawa, naghahati sa isang plastik na mangkok ng patago na parang mga mag-aaral na lumiban sa klase. Napakasarap sa pakiramdam. Ang mainit na sabaw ay tila nagpaliyab muli sa aking pag-asang muntik ng mamatay. Habang ngumumuya, sinimulan kong ibulong ang lahat ng nangyari kay Siska. Ang mga banta ni Miko, si Nurse Remedios na nagbabawal sa aking hawakan ng sarili kong anak, at ang pakiramdam ng pagkakulong na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Ang masayang mukha ni Siska ay naging mapula dahil sa matinding galit. Isang kabaliwan ito. Ito ay isang pagkidnap na ginagamitan ng pera. Clara, iniisip ba niya na dahil siya ang ama, maaari na niyang kunin ang lahat? Hindi maaari iyon. Ikaw ang ina. Ikaw ang nagbuwis ng buhay sa oras ng pagpapaanak. Hindi ko na kaya, Siska, bulong ko. Tumulo ang aking mga luha sa loob ng sabaw. Natatakot ako na bago pa lumaki si Langit, hindi niya na ako makilala. Baka ituring na lamang niya akong pabrika ng gatas. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong itakas si Langit. Natahimik si Siska ng ilang sandali. Ang kanyang matalinong utak, isang magaling na arkitekto sa kabila ng magulong pananamit, ay nagsimulang gumana. Tumingin siya sa kanyang orasan, pagkatapos ay sa pinto, at huli kay Nurse Remedios na abalang-abala sa pagpapalit ng lampin ni Langit gamit ang isang nakakalitong proseso. Sabi mo kanina, may mahalagang pagpupulong si Miko. Tanong ni Siska ng mahina. Tumango ako. Oo, napakahalaga raw. Hindi siya babalik hanggang mamayang hapon. Iyan ang pagkakataon natin. Hinawakan ng mahigpit ni Siska ang aking kamay. Kumikislap ang kanyang mga mata ng determinasyon. Tatakas tayo ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon, paano natin gagawin iyon sa dami ng mga bantay? At paano tayo lalabas kung sarado ang mga pinto at nangangailangan ng card? Ngumiti ng palihim si Siska. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang arkitekto na nagdisenyo ng pagbabago sa kabilang bahagi ng pagamutang ito 2 taon na ang nakalipas. Alam ko ang mga tagong daanan na hindi nakasulat sa anumang mapa. Inilapit niya ang kanyang mga labi sa aking tenga at bumulong ng napakahina. Pero paano natin malalagpasan ang robot na iyan at ang mga bantay sa labas? Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko, bulong ni Siska habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid ng palihim kay Nurse Remedios na patuloy sa kanyang ginagawa. Mamayang alauna ng hapon
ay ang oras ng pagpapalit ng mga gwardya at pamamahinga ng mga naglilinis. Sa likod ng lutuan sa palapag na ito ay may isang tagong asensor na ginagamit lamang para sa mga kargamento at mga basurang medikal. Direktang bababa iyon sa silong ng gusali kung saan ibinababa ang mga supply. Bihira iyong gamitin at alam ko kung paano buksan ang kandado niyan dahil ako ang gumuhit ng plano ng gusaling ito. Bumilis ang tibok ng aking puso. Isang malaking kabaliwan ang planong ito. Kagagaling ko lamang sa isang malaking operasyon. Ang paglalakad nga lamang papunta sa palikuran ay tila pag-akyat na sa isang mataas na bundok, paano pa kaya ang tumakbo? Ngunit paano ang babaeng iyan at ang mga bantay? Nag-aalalang tanong ko. Gagawa ako ng isang malaking kaguluhan, sagot ni Siska na may buong pagtitiwala. Ibubuhos ko ang natirang mainit na sabaw na ito sa kanyang malinis na damit para mapilitan siyang pumunta sa palikuran. Pagkatapos, paliliyabin ko ang alarma ng sunog sa kabilang pasilyo para magkagulo ang mga dambuhalang bantay sa labas. Sa sandaling umalis sila sa kanilang pwesto, kailangan mong maging handa. Buhatin mo si Langit at dumiretso ka sa likod ng lutuan. Hihintayin ko kayo roon. Saan tayo pupunta pagkatapos? Tanong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Sa lumang bahay, bakasyunan ng aking lolo sa isang tagong probinsya sa timog, matapang na sagot ni Siska. Nasa gitna iyon ng kakahuyan at sira-sira ang kalsada papunta roon. Hindi iyon nakarehistro sa anumang mapa. Hindi kayo mahahanap ni Miko roon. Ang lumang kotse ko ay nakaparada sa mismong babaan ng kargamento, hindi sa paradahan ng mga bisita. Tiningnan ko si Siska, at pagkatapos ay tiningnan ko si Langit, na mahimbing na natutulog sa kanyang gintong higaan. Nandyan ang matinding takot. Takot na mahuli, takot sa puot ni Miko, takot na bumuka ang tahi ng aking operasyon. Ngunit ang takot na mawala ang aking anak, at tuluyang makulong sa hawlang ito ay mas nangingibabaw. Kung mananatili ako rito, unti-unti akong mamamatay. Lalamunin ng pagmamanipula ni Miko ang aking buong pagkatao. Gagawin natin. Nanginginig ngunit buo ang loob na sagot ko. Tumango si Siska. Tumayo siya at sinadyang lakasan ang kanyang boses. Naku Clara, nakalimutan ko ang aking pitaka sa loob ng aking kotse. Sandali lamang, kukunin ko muna. Kumindat siya sa akin ng isang beses. Pagkatapos, naglakad siya at sinadyang ibunggo ang kanyang sarili sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang mga malilinis na bote ng gatas ni Langit. Kasabay ng malakas na kalabog ng mga nahuhulog na gamit, sinadya niyang itapon ang hawak na mangkok ng mainit na sabaw ng diretso sa puting-puting uniforme ni Nurse Remedios. Diyos ko, patawad po. Hindi ko sinasadya, malakas na sigaw ni Siska. Halatang gawa-gawa ang kanyang pagkapraning, ngunit mukhang kapani-paniwala. Palihim siyang ngumiti sa akin. Napasinghap ng malakas si Nurse Remedios. Namula ang kanyang mukha sa labis na galit at pagkagulat nang makita ang kanyang paboritong uniforme, na ngayon ay basang-basa, malagkit, at amoy manok. Mag-ingat ka naman. Tingnan mo ang ginawa mo. Nanggigigil na suway ng nurse habang pinapagpag ang kanyang damit. Kailangan kong magpalit ngayon din. Nagmamadaling naglakad ang nurse patungo sa palikuran sa loob ng aming malaking silid at padabog na isinara ang pinto. Ito na ang pagkakataon ko. Pinilit kong ibangon ang aking mabigat at sumasakit na katawan mula sa malambot na kama. Tiniis ko ang kirot na tila mga nagbabagang karayom na tumutusok sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Naglakad ako ng paika-ika patungo sa gintong higaan ni Langit. Nanginginig ang aking mga kamay nang buhatin ko ang aking natutulog na anghel. Gumalaw siya ng kaunti ngunit hindi umiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit sa aking dibdib at nilanghap ang kanyang natural na amoy na nagbibigay sa akin ng lakas. Patawarin mo ang iyong ina, anak, bulong ko. Kailangan nating tumakas, kailangan nating lumayo sa baliw mong ama. Sa labas, narinig ko ang biglaang pagtunog ng napakalakas na kampana ng sunog. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging wangwang sa buong palapag. Narinig ko ang mga nagmamadaling yabag at sigawan ng mga bantay sa pasilyo. May sunog sa kabilang panig. Siguraduhin ninyong ligtas ang mga daanan. Sigaw ng isa sa kanila. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aming silid. Walang tao sa pasilyo. Ang mga dambuhalang bantay ay nagtakbuhan patungo sa kabilang dulo ng gusali. Dala ang buong tapang na natitira sa aking katawan. Naglakad ako ng mabilis papunta sa lutuan. Namamawis ang aking noo at pilit kong kinakagat ang aking labi upang hindi mapadaing sa bawat hakbang. Pagdating ko sa likuran ng lutuan, nakita ko si Siska
na naghihintay sa tapat ng isang lumang ascensor na gawa sa bakal. Nakabukas na iyon. Pumasok kami sa loob at pinindot niya ang pinakamababang palapag. Ang tunog ng pagbaba ng ascensor ay tila musika ng kalayaan. Pagbukas ng pinto sa silong ng gusali, sinalubong kami ng malamig at maamoy na hangin ng paradahan ng mga kargamento. Nandyan ang pamilyar at lumang sasakyan ni Siska. Mabilis kaming sumakay. Ang amoy ng lumang upuan na hinaluan ng amoy ng langis ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Ito ang amoy ng totoong mundo, malayo sa artipisyal na bango ng palasyo ni Miko. Kumapit ka ng mahigpit, Clara, sabi ni Siska habang pinapaandar ang makina. Nakatingin siya ng seryoso sa daan. Palabas na tayo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina ng lumang kotse habang mabilis itong lumalabas mula sa madilim na silong ng pagamutan patungo sa malakas na buhos ng ulan ng Maynila. Binabagtas namin ang mga binahang kalsada. Bawat pagdaan sa lubak ay nagpapangiwi sa akin dahil sa sakit ng aking tahi, ngunit pilit ko itong tinitiis. Nakabalot si langit sa isang simpleng kumot na dala ni Siska at mahimbing pa rin siyang natutulog sa aking mga bisig. Nang makarating kami sa malawak at mabilisang lansangan palabas ng syudad, medyo gumaan ang aking pakiramdam. Ang mga ilaw ng mga nagtataasang gusali ay unti-unti nang lumiliit sa aming likuran. Wala na ang mga matataas na pader. Wala na ang malamig na tinig ni Miko. Nagawa natin, anak, bulong ko sa hangin. Mag-uumpisa tayo ng bagong buhay na payapa. Ngunit ang kalayaang iyon ay isang magandang panaginip lamang na malapit ng maging isang napakasamang bangungot. Habang binabagtas namin ang madilim na bahagi ng malawak na lansangan, isang kakaibang tunog ang pumuno sa loob ng sasakyan. Nagmula ito sa loob ng bag na naglalaman ng mga gamit ni Langit na mabilis kong nadampot kanina. Hindi ito ordinaryong tunog ng telepono. Isa itong espesyal na pagtunog na kilalang kilala ko. Ang tunog na itinakda para lamang sa isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Siska at tumingin siya sa salamin sa unahan. Huwag mong sagutin iyan, Clara. Itapon mo ang telepono sa labas ng bintana. Ngayon din. Nataranta ako. Kinapa ko ang loob ng bag at nahanap ko ang isang manipis at itim na telepono. Nakabukas ang ilaw ng tabing nito. Nagpapakita ng isang pangalan. Miko, nilagyan niya ng telepono at kagamitan sa pagtuntun ang bag ng kanyang anak. Itapon mo na, sigaw ni Siska, na halatang pinangungunahan ng matinding kaba. Ngunit sa halip na itapon, tila may sariling isip ang aking daliri at napindot ko ang kulay lunti ang pindutan. Siguro dahil alam kong ang pagtakas kay Miko ay hindi kasing dali ng pagtatapon ng isang telepono. Laging siyang nauuna ng isang hakbang. Hello, nanginginig kong tugon. Tumingin ka sa iyong kanan. Ang boses ni Miko ay napakalamig, napakalinaw at walang anumang bakas ng galit. Ang sobrang pagkakalmado ng kanyang boses ang nagpatayo sa aking mga balahibo. Lumingon ako sa kanang bintana na basang-basa ng ulan. Nanlamig ang aking buong katawan. Doon, sa kabilang linya ng kalsada, tumatakbo ng magkasing bilis ng aming lumang kotse, ang isang napakalaking itim na sasakyan na may maiitim na salamin. Dahan-dahang bumaba ang salamin sa bahagi ng pasahero. Nakita ko ang pinuno ng mga bantay ni Miko. Nakasuot ng itim na salamin sa mata kahit na gabi at umuulan. Tumingin siya sa akin at bahagyang itinaas ang kanyang kamay upang magbigay pugay. Ano ang kailangan mo, Miko? Tanong ko habang nagsisimulang umagos ang mga luha sa aking pisngi. Bumalik kayo. Utos ni Miko sa kabilang linya. May daanan pabalik sa susunod na kanto. Umikot kayo at bumalik sa Maynila. Sasamahan kayo ng aking mga tauhan. Ayoko, humihikbi kong sagot. Hayaan mo na kaming mamuhay ng payapa. Pwede ka namang gumawa ng ibang anak sa bago mong asawa. Bakit kailangang si Langit pa? Dahil siya ang aking tagapagmana. At ikaw ang ina ng aking anak. Hindi ako papayag na lumaki siya sa isang tagong probinsya na parang isang pulubi, malamig niyang tugon. Siska, bilisan mo pa. Huwag kang hihinto, sigaw ko sa aking kaibigan. Itinodo ni Siska ang pag-apak sa silinyador. Umuungal ang makina ng lumang kotse, pilit na binibilisan ng takbo, ngunit madaling nakasabay ang malaking itim na sasakyan. At maya-maya pa, lumitaw ang isa pang itim na sasakyan sa aming likuran at isa pa sa aming harapan. Napalibutan kami, parang isang maliit na daga na nakulong sa gitna ng mga malalaking pusa. Makinig ka ng mabuti, Clara. Nagbago ang tono ni Miko, mas malalim at mas mapanganib. Alam kong si Siska ang nagmamaneho niyan.
ang matalik mong kaibigan na isang magaling na arkitekto. Hawak ko ngayon ang listahan ng lahat ng kanyang mga kliyente at mga proyekto. Kung hindi kayo iikot pabalik sa loob ng 5 minuto, sisiguraduhin kong bukas ng umaga, burado na ang pangalan niya sa lahat ng samahan ng mga arkitekto sa buong bansa. Ipapakansela ko ang lahat ng kanyang kontrata. Walang sinuman ang tatanggap sa kanya. Masisira ang kanyang buhay, Clara. At iyon ay dahil sa iyong pagiging makasarili. Tila naging yelo ang aking buong katawan. Hindi nagbibiro si Miko, kaya niyang gawin iyon. Isang utos lamang niya ay sapat na para sirain ang kinabukasan ng isang tao. Tiningnan ko ang likuran ni Siska. Basang-basa siya ng pawis, nakikipaglaban sa manibela para lamang mailigtas ako. Ibinuwis niya ang lahat para sa akin. Kaya ko bang sirain ang kanyang kinabukasan para sa aking sariling kalayaan? Clara, ano ang gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Siska nang makita ang mga itim na sasakyan na pilit kaming iniipit. Kaya ko pa bang ilaban ito o isusuko na natin ang lahat? Ang bigat ng desisyon ay tila dumagdag sa sakit ng aking mga tahi. Nakataya ang pangarap ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko maaaring hayaang gumuho ang kanyang kinabukasan dahil lamang sa aking pagiging makasarili at pagnanais ng kalayaan. Tiningnan ko ang likuran ni Siska, nakasalukuyang nagpapawis at nakikipaglaban sa manibela upang makalayo lamang kami. Siya ang tanging taong nandyan noong pinalayas ako ni Miko, noong nagbubuntis ako ng mag-isa, at noong ako ay manganganak na. Kaya ko bang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya? Ibaba mo ang bilis, Siska. Umikot tayo pabalik. Nabigla siya. Muntik nang sumadsad ang aming sasakyan dahil sa biglaang pag-apak niya sa preno. Lumingon siya sa akin nang may halong gulat at panlulumo. Baliw ka ba, Clara? Malayo na ang narating natin. Huwag kang magpadala sa takot. Kaya ko itong ilaban. Siska, pakiusap. Umiiyak kong pagsamo. Wawasakin niya ang buhay mo. Tatanggalin niya ang lisensya mo bilang arkitekto. Wala kang matitirang kliyente. Hindi ko kayang mabuhay nang may dalang ganyang konsensya. Isa kang mabuting kaibigan. Hindi ko pwedeng ibalik iyon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa iyo. Natahimik si Siska. Unti-unting bumagal ang pag-andar ng aming lumang kotse. Tiningnan niya ako sa salamin sa unahan. Nangingilid din ang kanyang mga luha. Alam niyang hindi nagbibiro ang isang Jatmiko. Alam niyang ang banta nito ay katumbas ng isang batas na hindi maaaring suwayin. Dahan-dahan, binuhay ni Siska ang ilaw ng sasakyan na naghuhudyat ng pagliko. Umikot kami pabalik patungo sa lungsod, na mahigpit na sinusundan ng 3 malalaking itim na sasakyan ng mga tauhan ni Miko. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay tila isang prosesyon patungo sa aking sariling libingan. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Tanging ang mahinang paghikbi ko lamang at ang tunog ng ulan ang naririnig sa buong biyahe. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila pa akong ibinabaon sa kabaong ng aking kalayaan. Pagdating namin sa sentro ng kalakalan sa Makati, madilim na ang kalangitan, ang mga nagtataasang gusali at ang mga makukulay na ilaw nito ay tila naging mga naglalakihang bakal na nakapaligid sa akin. Huminto ang sasakyan ni Siska sa harapan ng isang napakamarangyang gusaling tirahan, ang pinakasentro ng kapangyarihan at yaman ni Miko. Mabilis na bumaba ang mga pansariling bantay. Hindi sila marahas, ngunit ang higpit ng kanilang tindig ay nagpapakita na wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanilang nais. Patawarin mo ako, Clara. Bulong ni Siska nang ako ay tulungan niyang makababa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay bago kami tuluyang pinaghiwalay ng mga bantay. Gagawa ako ng ibang paraan. Pangako iyan. Hahanap ako ng butas. Ngumiti lamang ako ng mapakla, isang ngiting walang laman. Alam kong walang ibang paraan. Umuwi ka na, Siska. Mag-ingat ka sa daan. Huwag mo muna akong susubukang tawagan hanggang hindi pa maayos ang lahat. Tiningnan ko ang papalayo niyang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto, dala ang kalahati ng aking kaluluwang nagnanais ng kalayaan. Ngayon, naiwan na lamang kaming dalawa ni Langit sa paanan ng matayog na toreng ito. Inalalayan ako ng isang bantay patungo sa isang pribadong ascensor. Walang mga pindutan ng numero sa loob nito, tanging isang makina lamang na bumabasa ng mata at daliri. Ginamit ng bantay ang kanyang baraha at mabilis na umakyat ang ascensor. Nanlaban ang aking mga tainga dahil sa bilis ng pag-angat patungo sa 50 palapag. Ito ang lugar kung saan manipis na ang hangin at napakalamig. Pagbukas ng pinto,
Bumulaga sa akin ang isang napakalawak na bulwagan. Ang sahig ay gawa sa mamahaling itim na marmol. Ang mga dingding ay purong salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng Kalakhang, Maynila. Napakarangya, ngunit ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa buto. Ang makinang pampalamig ng hangin ay nakatakda sa pinakamababang antas na nagpapakilig sa aking katawan. Ngunit hindi lamang ang hangin ang malamig, kundi ang kalungkutan na bumabalot sa buong lugar. Walang bakas ng buhay, walang larawan ng pamilya, walang mga kalat sa mesa, puro kasaganahang walang kaluluwa. Maligayang pagbabalik sa ating tahanan, Clara. Nagmula ang boses na iyon sa beranda. Nakatayo roon si Miko, suot pa rin ang kanyang puting damit na nakatupi ang manggas hanggang siko. May hawak siyang baso ng matapang na alak. Lumingon siya at tinitigan ako ng may kakaibang ekspresyon. May halong tagumpay, ngunit mayroon ding matinding pagod sa kanyang mukha. Nakatayo lamang ako malapit sa ascensor. Yakap-yakap si langit na nagsisimula ng umiyak dahil marahil ay puno na ang kanyang lampin. Hindi ito tahanan, Miko. Ito ay isang kulungan. Naglakad papalapit si Miko. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sahig. Ipinatong niya ang kanyang baso sa isang mesang salamin. Tawagin mo ito kung ano man ang gusto mo. Ngunit dito kayo ay ligtas. Dito, malinis ang lahat. Dito, nakukuha ng aking anak ang nararapat sa kanya. Biglang lumitaw mula sa kabilang pasilyo si Nurse Remedios. Oo, nauna pa siya rito. Suot ang isang bagong malinis na uniforme. Kasunod niya ang dalawa pang nurse at isang formal na doktor ng mga bata. Tila sila mga sundalong handang kunin ang kanilang bihag. Ibigay mo si Langit kay Nurse Remedios. Malamig na utos ni Miko. Umatras ako ng isang hakbang. Mas lalong hinigpitan ang yakap sa aking anak. Sumigaw ang aking pagkababae at pagiging ina. Hindi. Ako ang ina niya. Kaya kong palitan ang kanyang lampin. Kaya kong ibigay ang kanyang gatas. Huwag ninyo siyang kunin sa akin. Clara, may pagbabanta sa boses ni Miko. Kagagaling mo lang sa mahabang biyahe at hindi pa tuyo ang tahi mo. Nakaramdam ka ng matinding kaba at sigurado akong apektado ang gatas mo. Sisiyasatin ng doktor ang kalagayan ni Langit ngayon din. Huwag kang maging makasarili. Lumapit sa akin ang dalawang nurse nang may halong paggalang ngunit may pamimilit. Halina po, Ginang. Lilinisin po muna natin ang batang Panginoon. Kailangan din po ninyong magpasuri sa inyong sugat bago kayo magpahinga. Natalo ako sa bilang, natalo ako sa lakas. Habang patuloy na umaagos ang aking mga luha, hinayaan ko silang kunin si Langit mula sa aking mga bisig. Pakiramdam ko ay may isang bahagi ng aking katawan na sa pilitang pinutol. Umiyak ng malakas si Langit nang mapunta siya sa ibang mga kamay. Ang kanyang iyak ay tumalbog sa mga malamig na salaming dingding. Hinihiwa ang aking puso. Umiiyak siya, Miko. Gusto niya sa ina niya, putol-putol at puno ng pighating sigaw ko. Kailangan lamang niyang dumede at mapalitan ng lampin. Masasanay rin siya, sagot ni Miko ng walang emosyon, sabay senyas sa mga nurse na dalhin si Langit sa silid ng sanggol na nakahanda na sa kabilang bahagi ng bahay. Naiwan kaming dalawa ni Miko sa malaking bulwagan. Tumingin siya sa akin at huminga ng malalim. Kailangan mong magpahinga, nariyan ang iyong silid. Itinuro niya ang isang malaking pinto. Naroon na ang lahat ng kailangan mo. Damit, gamot, pagkain. Naghanda na ang pansariling tagapagluto ng pagkain para sa mabilis mong paggaling. Bakit mo ginagawa ito, Miko? Nanginginig ang buo kong katawan at nawalan ng lakas ang aking mga tuhod hanggang sa mapaupo ako sa isang napakamahal na upuan na siguro ay kasing halaga na ng isang buong bahay. Matagal na tayong hiwalay. Itinapon mo ako na parang basura 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi mo na hindi tayo magkasing antas, na isa lamang akong mahirap na pintor. Bakit mo ako ikinukulong dito ngayon? Naglakad si Miko patungo sa malaking bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Tila siya isang haring nag-iisa sa kanyang trono. Dahil ikaw ang ina niya, sagot niya nang hindi lumilingon. At si Langit, siya ang nag-iisang tagapagmana ng aking kumpanya. Dumadaloy ang aking dugo sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng lumaki sa isang maliit na inuupahang bahay na tumutulo ang bubong. Hindi siya pwedeng maulanan sa kalsada. Kailangan niyang lumaki bilang isang hari. At ang isang hari ay kailangan ang kanyang ina sa loob ng palasyo, hindi sa isang barong-barong. Kaya pala isa lamang akong palamuti, mapait kong tanong. Isang kasangkapan para magmukhang perpekto ang iyong pamilya. Isang gatasang baka na itatabi kapag wala ng pakinabang.
Hindi sumagot si Miko. Naglakad lamang siya papalagpas sa akin patungo sa kanyang silid-aklatan at opisina. Bago niya buksan ang pinto, huminto siya sandali. Nakakandado ang ascensor at tanging ang aking mata at daliri lamang ang makakapagbukas nito. Huwag mo nang subukang tumakas muli. Dahil sa susunod, hindi lamang si Siska ang magdurusa, kundi pati na rin ang kanyang mga inosenteng magulang. Isinara niya ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Naiwan akong mag-isa sa malawak at tahimik na bulwagan. Walang ingay ng mga kuliglig, walang tsismisa ng mga kapitbahay, walang ingay ng buhay. Tanging ang ugong lamang ng malamig na hangin na tumatama sa aking batok. Naglakad ako ng paika-ika patungo sa silid na itinuro niya. Sa loob, sinalubong ako ng labis na karangyaan. Isang malaking higaan, malaking palikuran na may pampainit, at aparador na puno ng mga mamahaling damit na akma sa aking sukat. Ngunit pakiramdam ko ay wala akong halaga. Humiga ako sa malambot na kama, nakatitig sa mataas na kisame. Mayroon ako ng lahat ng pinapangarap ng mga kababaihan sa labas. Pera, karangyaan, katayuan sa buhay. Ngunit ngayong gabi, napagtanto ko ang isang nakakabaliw na katotohanan. Hindi na ako isang tao. Isa na lamang akong magandang ibon na binali ang mga pakpak, inilagay sa loob ng isang hawlang ginto at brilyante para lamang umawit sa tagapagmana ng trono. Lumipas ang 7 araw. 7 araw na hindi sumasayad ang aking mga paa sa lupa. Hindi nakakaramdam ng sikat ng araw ang aking balat kundi puro salamin lamang. Ang takbo ng oras sa loob ng lugar na ito ay nakakasakal, napakabagal, at pumapatay sa aking diwa. Ang pang-araw-araw kong gawain ay kontrolado ng mga nurse. Pinapayagan lamang nila akong makita si langit mula sa malayo, na tila ba isa akong dumi na maaaring makahawa sa pinakamahalagang pag-aari ni Miko. Isang gabi, bandang 11, wala pa rin si Miko. Tahimik ang buong palapag. Nagpadala ng mensahe ang kanyang tauhan na may kausap itong mga dayuhang mamumuhunan at baka madaling araw na makauwi. Natutulog na si Langit sa kabilang silid kasama ang mga nurse na nakabantay sa kanya. Naglakad-lakad ako sa malawak na bulwagan nang walang sapin sa paa. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumatagos sa aking talampakan. Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na kaluluwa sa loob ng isang magandang museo. Habang naglalakad, napansin ko ang pinto ng opisina ni Miko. Karaniwan ay mahigpit itong nakasara dahil napakaselan niya sa kanyang mga gawain at masama ang kanyang ugali kapag pinakikialaman ang kanyang mga gamit. Ngunit ngayong gabi, marahil dahil sa kapabayaan ng naglinis, may isang maliit na puwang. Hindi ito nakasara ng maayos. May maliit na liwanag na tumatagos mula sa loob. Lumakas ang kabog ng aking dibdib. May isang kakaibang puwersa na nag-uudyok sa akin na pumasok. Halu-halong kuryosidad, kagustuhang maghimagsik, at isang nakatagong pananabik na malaman kung ano ang tumatakbo sa isipan ng lalaking naging bilangguan ko. Lumingon ako sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin na mga kamerang pangsiguridad. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa matibay na kahoy. Walang tunog na nilikha ang mga bisagra nito. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng kalsada na tumatagos sa malaking bintana. Ang amoy ng kwarto ay amoy ni Miko, amoy ng lumang papel, at mamahaling kahoy. Lumapit ako sa kanyang malaking mesa. Walang anumang personal na gamit doon. Walang larawan naming dalawa noon, at walang larawan ni Langit. Ngunit nang lumingon ako sa kanang bahagi ng dingding, napansin ko ang isang malaking dibuho. Isang dibuhong hindi tugma sa panlasa ni Miko. Mapula, madilim, at puno ng galit. Si Miko ay mahilig sa mga nakaka-relax na tanawin. At may isang bagay na kakaiba sa pagkakabit nito. Tila mayroong nakaumbok sa likuran ng kuwadro. Nanginig ang aking mga daliri ng dahan-dahan kong kapain ang gilid ng dibuho. May isang maliit na pindutan na nakatago roon. Pinindot ko ito, at dahan-dahang gumalaw ang buong dingding. Ano ang itinatago mo sa akin, Miko? At bakit tila ang matutuklasan kong ito ay maaaring magpabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa iyo? Tumambad sa akin ang isang makapal at malamig na pintuan ng kahadeyero na nakabaon sa mismong semento ng dingding. Mayroon itong maliit na salamin na naglalabas ng asul na liwanag, naghihintay ng tamang kombinasyon ng mga numero. Tila hinahamon ako ng malamig na ilaw nito sa gitna ng madilim na silid. Ano ba talaga ang itinatago mo rito, Miko? Bulong ko habang nanginginig ang aking buong katawan. Ano ang laman nito? Mga katibayan ba ng mga nakaw na yaman
mga lihim na kasulatan na maaaring makasira sa karera ng iyong mga kasosyo sa politika. O baka naman mga malalagim na plano upang tuluyan akong ilayo kay langit. Lumutang ang aking nanginginig na mga daliri sa ibabaw ng mga numero. Hinihingi ng makina ang 6 na numero. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang pasukin ang utak ni Miko. Si Miko na perpekto sa lahat ng bagay. Si Miko na laging ginagamit ang utak kaysa sa puso. Hindi siya gagamit ng mga walang kwentang numero. Sinubukan ko ang kanyang kaarawan. Umilaw ng pula ang salamin. Hindi tinanggap. Sinubukan ko ang kaarawan ni Alia. Ang babaeng muntik na niyang pakasalan para lamang sa kapangyarihan at yaman. Alam ko ang kaarawan nito dahil kumalat iyon sa lahat ng pahayagan noong ipagdiwang nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Umilaw muli ng pula ang salamin. Tumunog ito ng mahina na lalong nagpakaba sa akin. Ilang pagkakataon pa ba ang mayroon ako bago tumunog ang malakas na alarma at sugurin ako ng kanyang mga armadong bantay. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo, ang petsa ng aming kasal. Imposible. Itinuturing na niya ang kasal na iyon bilang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay, ngunit sinubukan ko pa rin, pula muli. Isang pagkakataon na lamang ang natitira. Nagsimula nang tumulo ang malamig na pawis sa aking noo. Isang pagkakamali pa, at tuluyan nang magsasara ang makina at makakatanggap ng mensahe si Miko sa kanyang telepono. Kailangan ko nang tumigil. Kailangan ko nang lumabas ng silid na ito bago pa ako mahuli. Ngunit may isang tinig na bumubulong sa aking isipan. Isang alaala mula sa nakaraan. Ang alaalang nagpapaalala sa akin kung sino si Miko bago siya nilamon ng sistema ng salapi at kapangyarihan. Si Miko na umiyak ng may galak noong unang beses kong sinagot ang kanyang pag-ibig. May isang petsa na hindi namin kailanman ipinagdiwang ng magarbo, ngunit palaging nananatiling isang munting lihim naming dalawa. Ang petsa ng aming unang pagkikita 7 taon na ang nakalipas sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Rizal. Isang araw iyon ng aming paglilingkod sa komunidad bilang mga mag-aaral. Nahihirapan akong kumuha ng tubig mula sa isang malalim na balon dahil sumabit ang timba. Si Miko, isang simpleng mag-aaral ng inhenyeriya na nakasuot lamang ng kupas at butas-butas na damit, ang lumapit at tumulong sa akin. Hindi siya mukhang isang tagapagmana ng bilyon-bilyong pisong kumpanya noon. Isa lamang siyang payak na binata na ngumiti ng tapat sa ilalim ng tirik ng araw, ipinapakita ang kanyang sungki ng ngipin. 12 ng Hulyo. Posible kaya? Naaalala pa kaya ng Miko na nakaupo ngayon sa gintong trono sa Makati ang binatang iyon na puno ng pangarap at pag-ibig? Dala ang mga daliring halos hindi ko na makontrol sa panginginig. Pinindot ko ang mga numerong iyon, ang buwan, ang araw, at ang huling 2 numero ng taon ng aming pagkikita. Tila huminto ang pagtibok ng aking puso nang pindutin ko ang huling numero. Luntian. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng kandado, ang umalingaw-ngaw, na parang isang malakas na pagsabog sa aking mga tainga. Bahagyang bumukas ang mabigat na pintuang bakal. Napatulala ako. Tila naipit ang hangin sa aking lalamunan. Ginamit niya iyon. Ginamit niya ang petsa ng aming unang pagkikita bilang susi upang ingatan ang kanyang pinakamalalalim na lihim. Sumikip ang aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Dahan-dahan kong hinila ang hawakan ng kahadeyero. Bumukas iyon ng tuluyan. Inasahan kong makakita ng mga nakasalansang salapi. Inasahan kong makakita ng mga baril o mga gintong bariles. Ngunit halos walang laman ang loob nito. 3 bagay lamang ang nakapatong sa gitnang bahagi. Ang unang bagay ay isang nakarolyong papel na naninilaw na at medyo gusot na sa mga gilid. Ang ikalawa ay isang maliit na kahon ng alahas na gawa sa pulang pelos na medyo kalbo na ang balahibo. Ang ikatlo ay isang makapal na kayumangging sobre na may formal na selyo. Nanginginig kong kinuha ang nakarolyong papel. Naputol ang lumang goma na nakapulupot dito nang hawakan ko iyon. Binuksan ko ang papel. Agad na nag-uunahang pumatak ang aking mga luha. Pinalalabo ang aking paningin. Ito ay ang aking dibuho. Hindi ito ang mga magagandang likha na ibinebenta ko sa mga tanyag na pagtatanghal ng sining. Ito ang aking pinakaunang ginuhit gamit ang tubig at kulay noong nasa 2 taon pa lamang ako sa kolehiyo. Simple lamang ito. Pangit pa nga at hindi tama ang mga sukat. Larawan ito ng mukha ni Miko habang natutulog sa aklatan ng aming pamantasan. Bahagyang nakabuka ang bibig at may aklat na nakapatong sa kanyang dibdib. Murang papel lamang ang ginamit ko at kumalat ang kulay sa ilang bahagi.
Tandang-tanda ko pa. Muntik ko nang lukutin ang papel na ito. Ngunit inagaw iyon ni Miko. Inayos niya ang gusot ng papel gamit ang kanyang malalaking kamay at isiningit iyon sa loob ng kanyang makapal na aklat. "Huwag mong itapon, Clara," sabi niya noon habang nakangiti. "Kapag naging tanyag at mayaman na ako, ang halaga ng dibuhong ito ay mas mahal pa sa anumang sikat na likhang sining sa buong mundo. Dahil ito ang unang iginuhit ng babaeng pinakamamahal ko." Itinago niya iyon sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng paglipat-lipat ng bahay, sa kabila ng aming mga matitinding pag-aaway, sa kabila ng aming tuluyang paghihiwalay sa batas, itinago niya ito sa loob ng isang kahadeyero na may pinakamataas na antas ng seguridad. Tila ba ang gusot na papel na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mga sapi ng kanyang kumpanya. Ibinaba ko ang dibuho ng buong pag-iingat at binalingan ang lumang kahon ng alahas. Binuksan ko iyon. Sa loob ay nakahimlay ang isang kwintas na may palawit na gawa sa mumurahing asul na plastik. Kupas na ang kulay nito at medyo nisnis na ang tali. Bumalik ang aking isipan, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang gabing iyon ng matinding hidwaan bago niya ako palayasin. Nang laitin niya ako at sabihing hindi ako nababagay sa kanyang antas. Sa matinding puot, sa pilitan kong hinila ang kwintas na ito mula sa aking leeg. Ang kwintas na binili niya sa isang perya sa halagang 20 piso noong kami ay magkasintahan pa lamang, at inihagis ko iyon sa kanyang mukha. "Kunin mo ang lahat ng mga basura mo. Hindi ko kailangan iyan," sigaw ko noon. Nahulog ang kwintas sa sahig at tandang-tanda ko na inapakan niya iyon nang maglakad siya palabas ng aming silid. Ngunit pinulot niya muli. Pinulot niya ang basurang iyon, ibinalik sa loob ng kahon at ikinandado rito. Nagsimulang yumanig ang aking mga balikat dahil sa pag-iyak na walang tunog. "Miko, anong klase kang tao? Pinalayas mo ako sa buhay mo. Muntik ka nang magpakasal sa iba. Ngunit ikinulong mo ang ating mga alaala sa loob ng bakal na ito. Hindi ito isang malusog na pag-ibig. Isa itong matinding pagkahumaling. Isang kawalan ng kakayahang bitawan ang nakaraan na hinaluan ng sobrang taas na pagmamalaki upang aminin ang pagkakamali. Minahal niya ang mga alaala tungkol sa akin, ngunit nabigo siyang mahalin ang totoong ako na nasa kanyang harapan. Huli kong kinuha ang makapal na kayumangging sobre. Ang selyo nito ay may tatak ng pinakamahal at pinakakilalang abogado sa buong Maynila. Sa unahan ay nakasulat ang mga katagang, pansarili at labis na lihim. Binuksan ko ang selyo. Mas lalong nanlamig ang aking mga kamay nang basahin ko ang pamagat ng kasulatan sa loob, huling habilin, at pamanang pondo. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang bawat linya ng malalalim na salitang legal. Ang mga numerong nakasulat doon ay nakakahilo. Sa pamamagitan nito, ako si Jet Miko ay nag-iiwan ng pondong nagkakahalaga ng 2 bilyong piso na inilagak sa bangko at mga pambansang panagot na nakalaan lamang para sa aking tunay na anak na si Langit. 2 bilyong piso. Nagtabi siya ng ganoon kalaking halaga para sa isang sanggol na ilang araw pa lamang nabubuhay sa mundo. Ngunit hindi ang halaga ng salapi ang nagpatigil sa aking paghinga, kundi ang sumunod na talata. Ang pondong ito ay pamamahalaan ng isang tagapagkatiwala hanggang sa sumapit ang bata sa edad na 21. Ang natatanging tagapagkatiwala na aking itinatalaga ng walang pasubali ay ang kanyang tunay na ina, si Clara. Siya ay may buong karapatang gamitin ang tubo ng pondo para sa ikabubuti ng bata nang walang anumang pakikialam mula sa ibang kasapi ng aking pamilya. At sa pinakaibabang bahagi, mayroong karagdagang sugnay na isinulat mismo ng kamay ni Miko gamit ang asul na tinta na mukhang sariwa pa. Kung sakaling may mangyari na maging sanhi ng aking kamatayan o kawalan ng kakayahang mag-isip, ang buong karapatan sa pag-aalaga kay Langit ay babalik sa kanyang ina na si Clara, kasama na ang lahat ng aking mga pansariling ari-arian, mga lupain, at ang tirahang ito, sa kondisyon na hindi muling mag-aasawa si Clara hanggang sa sumapit si Langit sa edad na 18. Ang petsa ng kasulatang ito ay 3 araw pa lamang ang nakalipas. Eksaktong 1 araw matapos niya kaming sapilitang kunin mula sa pagamutan. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang papakas na paghikbi. Napaupo ako sa malambot na alpombra sa harapan ng nakabukas na kahadiyero. Sa likod ng kanyang maskara ng isang halimaw, sa likod ng kanyang kayabangan at kalupitan sa pagdukot sa amin, nakatago pala ang isang napakalaking takot sa puso ni Miko. Natatakot siyang mamatay, natatakot siyang malugi,
Natatakot siya na ang kanyang sakim na pamilya na alam kong tunay ngang masasama ay aagawin si Langit at papabayaan ako sa kalsada. Ang huling habiling ito ay ang paraan niya upang protektahan kami kahit mula sa loob ng kanyang sariling hukay. Mahal niya kami, mahal na mahal niya kami, ngunit napakasira ng kanyang pamamaraan ng pagmamahal. Iniisip niya na ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay ng salapi, pagbibigay ng kasiguruhan sa kinabukasan, at pagkulong sa taong mahal niya upang hindi ito makawala. Hindi niya nauunawaan na ang pag-ibig ay tungkol din sa kalayaan, sa pagpapahalaga, sa maiinit na yakap na hindi lamang nagtatapos sa mga kasunduan sa papel. Miko, mahinang tawag ko sa kanyang pangalan sa gitna ng dilim. Bakit ka nagkaganyan? Bakit kailangan mong gawin ito sa pamamagitan ng pananakit? Biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng asensor mula sa di kalayuan. Bumalik na si Miko! Nataranta ako! Dala ang mabilis na galaw ng isang taong inuudyukan ng matinding kaba. Ibinalik ko ang dibuho, ang kahon ng kwintas, at ang sobre sa loob ng kaha de yero. Nanginginig ng matindi ang aking mga kamay nang isara ko ang mabigat na pintuang bakal. Tumunog iyon bilang hudyat na nakakandado na. Pinindot ko ang pindutan sa gilid ng kuwadro, at dahan-dahang bumalik ang malaking dibuho sa orihinal nitong pwesto. Itinatago ang marupok na lihim ng puso ni Miko. Tumayo ako, inayos ang aking pantulog, at halos tumakbo palabas ng opisina. Saktong pagsara ko ng pinto ng opisina, at paghakbang papalayo ng ilang metro, bumukas ang pinto ng pribadong asensor. Lumabas si Miko. Mukha siyang gusgusin. Maluwag na ang kanyang tali sa leeg. Nakasampay na lamang ang kanyang barong sa kanyang braso at namumula ang kanyang mukha. Tanda na naparami ang kanyang nainom. Ang kanyang mga pagod na mata ay agad na nakita ang aking figura na nakatayo ng tuwid sa gitna ng madilim na bulwagan. Clara, paos at mabigat ang kanyang boses. Pinaliit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang linawin ang kanyang paningin. Anong ginagawa mo riyan sa dilim? Bakit hindi ka pa natutulog? Tila tatalon palabas ng aking dibdib ang aking puso. Sinubukan kong pakalmahin ang aking paghinga. Pinipilit na maging walang emosyon ang aking mukha. Nauuhaw ako. Kumuha lamang ako ng tubig sa lutuan, pagsisinungaling ko. Umaasang hindi niya mapapansin na ang daan patungo sa lutuan ay nasa kabilang direksyon. Natahimik si Miko ng ilang sandali. Tinitigan ako ng matalim. Tila kayang tagusin ng tingin na iyon ang aking balat at buto. Binabasa ang kasalanang katatapos ko lamang gawin. Ngunit maya-maya pa ay huminga siya ng malalim at hinilot ang itaas ng kanyang ilong. Masyado siyang pagod para magduda. O baka naman masyado na siyang lasing. Matulog ka na. Bulong niya habang naglalakad ng pagewang-gewang papalagpas sa akin patungo sa kanyang sariling silid. Bukas gusto kong makita si Langit ng maaga. Tumango ako ng bahagya. Nang dumaan siya sa aking harapan, malakas ang amoy ng alak mula sa kanya. Ngunit sa likod ng amoy na iyon, naamoy ko pa rin ang pamilyar na pabango na katulad ng amoy sa loob ng opisina kanina. Ang amoy ng matinding pangungulila. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid na may ganap na pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi nawala ang aking galit, ngunit nahaluan na ito ng matinding awa. Alam ko na ngayon na hawak ko na ang kanyang kahinaan. Alam ko kung saan nakatago ang natitirang bahagi ng kanyang puso. Hindi siya isang halimaw na walang pakiramdam. Isa lamang siyang lalaki na naligaw sa sarili niyang ambisyon. Isang lalaki na sinubukang bumili ng pag-ibig dahil nakalimutan niya kung paano ito maramdaman. At bukas, gagamitin ko ang alas na ito. Hindi upang sirain siya, kundi upang iligtas ang aming anak mula sa kapalaran na maging isang malamig at nag-iisang tao tulad ng kanyang ama. Kinaumagahan, nagsimula ang araw sa isang malaking kaguluhan. Hindi kaguluhan sa labas, kundi kaguluhang mabilis na nauwi sa pagtatalo. Nilalagnat si Langit. Mainit ang kanyang buong katawan at walang tigil ang kanyang pag-iyak mula pa kaninang madaling araw. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong palapag na karaniwang napakatahimik. Tumakbo ako palabas ng aking silid patungo sa silid ng sanggol. Sumisigaw ang aking pagiging ina. Ngunit sa pintuan pa lamang ay hinarang na ako. Nakatayo roon si Nurse Remedios na parang isang matibay na pader. Sa kanyang likuran, patuloy na sinusuri ng doktor si Langit na walang tigil sa pag-iyak sa ibabaw ng mesa. Tumabi kayo. May sakit ang anak ko. Sigaw ko habang pilit na pumapasok. Paumanhin, Ginang Clara. Malamig na sagot ni Nurse Remedios habang nakabuka ang mga braso upang harangan ako. Masusing sinusuri ng doktor ang bata.
Ang inyong pagpapanik ay lalo lamang makakasama sa kalagayan niya. Hintayin ninyo na lamang sa labas. Kailangan niya ako. Kailangan niyang mayakap ng kanyang ina. Itinulak ko ang balikat ni Nurse Remedios ngunit napakatibay ng babaeng ito. Ito ang tamang pamamaraan, ginang. Inutusan kami ni Ginoong Miko na ipaubaya sa mga dalubhasa ang kalusugan ng bata. Wala kayong alam sa medisina, sagot niya nang walang anumang awa. Sa loob ng silid, patuloy sa pag-iyak si Langit. Tinatawag ako sa pamamagitan ng lengguwahe ng mga sanggol na tanging ako lamang ang nakakaunawa. Natatakot siya sa mga taong nakasuot ng puti at may mga nakatakip sa mukha. Kailangan niya ang amoy ko. Kailangan niya ang tibok ng puso ko. Ang galit na matagal ko ng kinikimkim ay tuluyan ng sumabog. Sumusobra na ito. Hindi lamang ako ikinulong ni Miko, sinusubukan din niyang putulin ang ugnayan naming mag-ina. Iniisip niya ba talaga na mapapalitan niya ang yakap ng isang ina sa pamamagitan ng pagkuha ng isang doktor mula sa mamahaling pamantasan? Hindi maaari. Umatras ako, hindi dahil sumusuko ako, kundi upang ihanda ang aking sarili sa isang malaking laban. Hinintay ko ang pagdating ng gabi. Hinintay kong umuwi ang hari sa kanyang palasyo. Hawak ko ngayon ang kanyang pinakatagong lihim. Paano kaya niya haharapin ang babaeng dating naging bilanggo niya, na ngayon ay handa nang magdikta ng batas sa loob ng kanyang gintong hawla? Dumating ang gabi. Ang kalangitan ng Maynila ay naging malinaw matapos ang maghapong pag-ulan. Ang bilog na buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa kakahuyan ng mga matataas na gusali. Si Miko ay nasa balkonahe ng aming tirahan, ang paborito niyang lugar upang mag-isip. Hubad na niya ang kanyang mga formal na kasuotan, pinalitan ng isang simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. May hawak siyang baso ng mamahaling pulang alak. Nakatitig sa kawalan habang pinagmamasdan ang walang katapusang pila ng mga sasakyan sa ibaba. Mula sa itaas, ang mga tao ay tila mga langgam na walang halaga. Marahil ay ganyan na niya tingnan ang mundo ngayon. Binuksan ko ang salaming pinto ng may sapat na lakas. Ang hanging gabi ay humampas sa aking mukha. Nililipad ang aking buhok na sinadya kong ilugay. Miko, tawag ko. Ang boses ko ngayon ay hindi na nanginginig tulad ng kahapon. Malamig ito, matalim, at puno ng buong pagpapasya. Hindi siya lumingon. Inikot-ikot lamang niya ang alak sa kanyang baso. Sabi ng doktor, bumaba na ang lagnat ni Langit. Epekto lamang iyon ng bakuna. Hindi mo kailangang gumawa ng malaking gulo at pag-iyak. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Mariin kong utos. Dahan-dahang lumingon si Miko. Bakas ang matinding pagod sa kanyang mukha. May mga maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tumaas ang kanyang kilay, halatang nagulat sa aking matapang na tono. Ano iyon? Kung gusto mong pag-usapan ang pag-uwi sa iyong maruming bahay sa lalawigan, ang sagot ko ay hindi pa rin. Humakbang ako papalapit hanggang sa 1 metro na lamang ang aming pagitan. Naamoy ko ang alak mula sa kanyang hininga. Hindi ako humihingi ng pag-uwi. Alam kong hindi ako makakalabas dito. Nanalo ka, may pera ka, may kapangyarihan ka, may hukbo ka na nagbabantay sa mga pinto. Tanggap ko na ang aking kapalaran. Ngumisi si Miko at uminom ng alak. Mabuti naman kung natauhan ka na. Para ito sa kinabukasan ni Langit. Siya ang aking tagapagmana. Hindi siya maaaring lumaki sa kalsada. Ngunit mayroon akong kasunduan na isusulong. Mabilis kong putol habang nakatitig ng diretso sa kanyang maiitim na mata. Tumawa siya ng mapakla. Isang tawa na tuyo at nanghahamak. Kasunduan. Sa tingin mo ba ay nasa posisyon kang makipagtawaran sa akin, Clara? Nandito ka lamang dahil sa aking awa. Pwede kong kunin si Langit at palayasin ka anumang oras na naisin ko. Gawin mo kung matapang ka, hamon ko. Gawin mo, at tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyong anak. Pwede kang bumili ng pinakamagagaling na doktor, mga nurse na nakapag-aral sa ibang bansa, at pinakamamahal na laruan, pero hindi mo mabibili ang ugnayan ng isang ina at anak. Kaninang umaga, 2 oras siyang umiyak. Hindi tumalab ang mga gamot ng doktor mo. Tumahan lamang siya nang palihim ko siyang mayakap noong nakalingat ang iyong binabayarang tagapag-alaga. Kailangan niya ako. Kailangan niya ang tibok ng puso ko, hindi ng mga makinarya na sumusukat ng kanyang kalusugan. Huminga ako ng malalim bago inilabas ang aking alas. Ayaw mong lumaking isang walang pusong halimaw ang iyong anak na katulad mo. Gusto mong makaramdam siya ng pagmamahal. Namutla si Miko nang mabanggit ko ang kahadiyero. Nanlaki ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng matinding kaba.
Isang kaba na mabilis niyang tinakpan ng puot. Pinakialaman mo ang aking opisina. Mabagsik niyang bulong. Tila isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Hindi na iyon mahalaga. Mahinahon kong sagot kahit nanginginig ang aking mga tuhod sa takot. Ang mahalaga ay ang aking inaalok ngayon. Tanggapin mo o hindi. Natahimik si Miko. Tumigas ang kanyang panga. Nag-iisip siya. Alam niyang tama ako tungkol kay Langit. Nakita niya mismo kung paano magwala ang bata nang wala ako. Sabihin mo, matigas niyang tugon. Una, itinaas ko ang aking hintuturo. Tanggalin mo ang babaeng iyon na si Remedios. Ngayon din, o ilayo mo siya sa silid ng sanggol. Ako ang mag-aalaga kay Langit ng buong buo. Ako ang magpapaligo, magpapakain, magpapalit ng lampin, at magpapatulog. Lahat, ako. Pwede kayong magmasid mula sa malayo. Pwede ninyong bantayan ang aming kalusugan. Pero wag ninyong hahawakan ang anak ko maliban kung kinakailangan. Ina niya ako, hindi isang sisidlan lamang. Nag-isip si Miko. Nasugatan ang kanyang kayabangan, ngunit gumagana ang kanyang utak ng isang negosyante. Sige, masyado ngang mahigpit ang babaeng iyon. Pumapayag ako. Ikalawa, bumaba ang aking boses at naging mas seryoso. Ang kasunduang ito ay may hangganan. Anong ibig mong sabihin? Mananatili ako rito. Magiging asawa mo sa harap ng publiko. Magiging palamuti mo sa harap ng iyong mga kasosyo kung kailangan. Ngingiti ako sa harap ng mga kumukuha ng larawan tuwing may pagtitipon. Magiging perpektong ina ako sa loob ng gintong hawlang ito. Ngunit sa loob lamang ng 3 taon, kumunot ang noo ni Miko. 3 taon. Hanggang sa sumapit si Langit sa edad na 3 at magsimulang pumasok sa paaralan ng mga bata. Sa panahong iyon, malaki na siya. Nakakapaglakad, nakakapagsalita, at nakakaunawa na ng mundo. Nabuo na ang pundasyon ng pagmamahal sa kanyang puso at hindi na niya lubos na kailangan ng gatas ng isang ina. Nilunok ko ang pait sa aking lalamunan. Parang may kumikirot sa aking dibdib sa mga salitang binibitawan ko. Sa araw ng kanyang 3 kaarawan, aalis ako ng tuluyan. Ibibigay ko sa iyo ang buong karapatan sa bata nang walang anumang laban at mawawala ako sa buhay ninyong dalawa para hindi na ako maging sagabal sa inyong mataas na antas ng pamumuhay. Katahimikan. Umihip ng malakas ang hangin sa kaitaasan. Ginugulo ang aming mga buhok, ngunit ang paligid sa pagitan namin ay tila naging yelo. Walang sinuman ang kumukurap. Iiwan mo ang iyong anak para sa iyong sariling kalayaan. Hindi makapaniwalang tanong niya. Tila may bahid ng pagkabigla sa kanyang boses. Hindi para sa akin. Sigaw ko habang nangingilid ang mga luha na pinilit kong magmukhang totoo, kundi dahil tanggap ko na hindi ako kailanman babagay sa iyong mundo, Miko. Isa lamang akong mahirap na pintor na lumaki sa lalawigan. Magiging isang kahiyahiyang pabigat lamang ako sa iyo balang araw. Tagapagmana ng inyong kumpanya si Langit. Kailangan niya ng isang mayamang ina na kasing antas mo. Isang babaeng marunong makipag-usap sa mga namumuhunan at mga politiko. Bibigyan kita ng 3 taon upang ihanda ang lahat para sa kanya. Pagkatapos noon, maaari na kayong mamuhay nang masaya nang wala ako. Ito ang pinakamalaki kong kasinungalingan. Wala akong balak na umalis nang wala ang aking anak. Ngunit kilala ko si Miko. Alam ko kung paano gumana ang kanyang isip. Isa siyang mapagmataas at tiwalang-tiwala sa sarili. Sa kanyang isipan ngayon, iniisip niya na ang 3 taon ay napakahabang panahon. Sigurado siyang sa loob ng 3 taon ay mapapaibig niya akong muli. Masisilaw niya ako sa yaman, sa mga mamahaling damit, at sa buhay na walang kahirap-hirap hanggang sa makalimutan ko ang aking simpleng nakaraan. Iniisip niyang ito ay isang laro kung saan siya ang tiyak na panalo. Unti-unting umangat ang sulok ng labi ni Miko, bumubuo ng isang ngiti ng tagumpay. Kuminang ang kanyang mga mata na parang isang mga ngaso na nakahuli ng kanyang biktima. 3 taon, sapat na panahong iyan. Patas na kasunduan, lumapit siya at iniabot ang kanyang malaking kamay. Hindi para yumakap, kundi para makipagkamay. Tila ba may pinipirmahan kaming kontrata para sa isang malaking negosyo. Sumasang-ayon ako. Sa loob ng 3 taon, lahat ng kailangan mo ay ibibigay ko. Lahat ng karangyaan. At pagkatapos ng 3 taon, kung sapat pa rin ang iyong katangahan para umalis at iwan ang iyong anak, bukas ang pinto ko para lumabas ka. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay nagbibigay ng init at pagmamahal, ngayon ay napakalamig at walang damdamin. Sumasang-ayon ako. Binitawan niya ang aking kamay at ininom ang natitirang alak sa kanyang baso. Pauuwiin ko na si Remedios ngayong gabi.
Ililipat ko siya sa ibang departamento. Pwede ka nang matulog sa silid ng bata mula ngayon. Huwag mo akong bibiguin. Naglakad siya papasok. Nag-iwan ng amoy ng alak at huwad na tagumpay sa balkonahe. Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Nagtagumpay ang unang hakbang ng aking plano. Dumiretso ako sa silid ni Langit. Wala na nga roon ang mga bantay at ang mahigpit na nurse. Tahimik ang silid. Naiilawan lamang ng isang maliit na ilaw na hugis buwan na nakadikit sa dingding. Lumapit ako sa kanyang gintong higaan. Gising si Langit ngunit hindi siya umiiyak. Nakatingin lamang ang kanyang malilinaw na mata sa akin at iginagalaw ang kanyang maliliit na kamay. Binuhat ko ang aking anak at niyakap siya ng mahigpit sa aking dibdib. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Umupo ako sa tumba-tumba malapit sa malaking bintana. Dahan-dahan akong umindayog habang tinatapik ang kanyang likuran. Nagsimula ako nung umawit ng isang lumang oyaye. Ang kantang madalas awitin sa akin ng aking sariling ina noong ako ay bata pa. Ang boses ko ay paos, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Isang awit na hindi kailanman mabibili ng lahat ng pera sa mundo. Hindi ko namalayan. Sa may pintuan na bahagyang nakabukas, may isang madilim na anino na nakatayo, si Miko. Hindi siya pumasok, hindi rin siya pumunta sa kanyang silid tulugan. Nakatayo lamang siya sa dilim, nakasandal sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan niya ang eksenang ito. Pinagmamasdan niya ang kanyang dating asawa, nakasuot lamang ng simpleng pantulog na umaawit sa kanyang tagapagmana. Nakikita niya ang kapayapaan at pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang magulong negosyo. Sa loob ng dilim na iyon, gumuho ang matibay na pader ni Jatmiko. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng dibdib. Tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Napagtanto niya na nanalo nga siya sa negosasyon ngayong gabi. Nakuha niya ang aking presensya sa loob ng 3 taon, ngunit nang makita niya ang mga ngiti ko kay Langit, mga ngiting dati ay para lamang sa kanya, nalaman niya ang isang malagim na katotohanan. Nandito ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay matagal na siyang iniwan. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata ng mapagmataas na pinuno. Umiyak siya ng walang ingay. Ginawa niya ang pinakamagandang gintong hawla. Ikinandado niya ito ng mahigpit upang hindi kami makawala, ngunit nawala niya ang kanyang sariling kaligayahan sa proseso. At ang 3 taon na pinagkasunduan namin ay hindi panahon para sa kanyang tagumpay, kundi isang pagbilang pababa patungo sa kanyang tuluyang pagkawasak. Patawarin mo ako, Clara. Bulong niya sa hangin na hindi ko kailanman maririnig bago siya tuluyang naglakad papalayo sa dilim. Magagawa kaya ni Miko na bawiin ang pag-ibig na kusang pinatay ng kanyang sariling mga kamay? O ang 3 taon na ito ay isa lamang paghahanda sa isang mas malaking pagtakas na tuluyang yayanig sa kanyang buong imperyo?